Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Pakinggan po natin yung sinasabi ng inutil na matandang ito. Oh. Babasagin po natin ngayon yung kanyang mga sinasabi dito. Ano daw? Part everybody, may reaction. Ano sinasabi nito? May reaction? Ano pakialam ng iba sa reaction mo, ha? Tuloy natin to. Kung ako ang mga senador, kung ako ang mga congressman, kami mismo ang pipigil sa warrant of arrest na yan. Hahanapin ko ang legality ng warrant of arrest. Bakit? Napaka-impossible dream. Saan siya may kaso? Sa Netherlands? Gumawa ba siya ng labag sa batas ng Netherlands? Gumawa ba siya ng isang karumal-dumal na krimen sa bansang Netherlands? Ay, bobo! Bobo po ang matandang ito. Diba? Mahina yung pag-iisip. Bakit? Ito explain ko lang lolo ha. Lolo, makinig ka. Sa panahon ni Digong, miyembro pa tayo ng ICC, ha? And then, may mga patayan sa panahon ni Digong, kaya si Trillanes ay nagsampa ng kaso kay Digong, kay Bato, Sara Duterte, Bongo, Albayalde, kinasuhan sila sa ICC dahil member pa tayo noon. Ha? Ibig sabihin yan, pag miyembro ang bansa na to ng ICC, pwede pong makialam ang ICC sa ating bansa. Okay? Kung yung mga kilalang tao, may mga krimeng ginawa, yun po yung target ng ICC. So, sinampahan po yung mga yan, okay? Sa panahon ni Digong, nung miyembro pa tayo. Kahit wala siyang ginawang kasalanan doon, dahil miyembro tayo, pwede po yun. Naintindihan mo na. Ang pagkakaintindi siguro ng bobong inutil at kupal na matandang ito, pag doon ka gumawa ng krimen sa Netherlands, pwede kang kasuhan. Hindi po ganon. Hindi po ganon, tanda. Hindi ganon. Kahit dito mo ginawa yan sa Pilipinas dahil miyembro tayo ng ICC, may power sila para sunduin tayo dito. Kung naimbestigahan ka at napatunayang medyo may ginawa kang kapalpakan sa bansa mo, susunduin ka ng mga yan. Katulad ng ginawa nila kay Digong. Tanga talagang matanda na to. Diba? O pinapaintindi ko na ha sa mga bobo at inutil na mga DDS. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy at makinig sa kabubuhan ng matandang ito, kalimbangin nyo na yung like dyan, mag-like na po kayo. Diba? At i-share ang video na to. Ayan, i-share nyo po sa mga bobong DDS. Tuloy natin. Para ma-issuean siya ng warrant of arrest at arrestin sa sarili nating bansa, yan ay isang malaking insulto sa sovereignty ng ating bansa. Hindi insulto yun. Proseso yun. Proseso. Hindi insulto yun. Ang malaking insulto dito, yung sinusuportahan mong amo mo ngayon, o amo nyo ngayon, yun yung nang-iinsulto sa mga Pilipino. Ini-insulto yung Pilipino. Ginagago yung taong bayan. Minumura yung Diyos, minumura ang si Pope Francis, minumura ang mga jeepney drivers, at kung sino-sino pang gusto niyang murahin, minumura niya. Ini-insulto niya ang Diyos, ang tao at kapwa niya Pilipino. Nagigets mo yun? Yun yung insulto. Si Digong ang nangiinsulto dyan. Bobo matandang ito. Walang utak, idol. Walang utak ito, idol. Nikos-nikos na yan, idol. Walang utak eh. Tuloy. That is against the rules of Philippine court. Against the rules of Philippine courts? Nakasampa nga noon dahil miyembro tayo noon. Nasampahan sila ng kaso. Ang mali lang sana, kung hindi tayo miyembro at nag-file si Trillanes ng kaso doon sa ICC, mali yun kasi hindi tayo miyembro. Minalas-malas yung mga DDS dahil miyembro tayo. At naunahang makapagsampa ng kaso si Trillanes doon. Wala ka nang magagawa. Hindi po yan against sa korte ng Pilipinas. Okay? Nagigets mo? Suportado pa nga diba? Ng batas natin, yung ICC. Bakit? Nakapagsampa nga muna bago tayo tumalon sa pader.
Ay, nako. So, wala bang pwedeng gawin ng ating mga official? Meron! Meron! Yung, ano ka, mag-fake news. Ha? Katulad mga DDS. Mag-fake news ka lang. Yun yung magagawa nyo. Tapos magpirma-pirma kayo doon ng people arrest o warrant kay PBBM. Yun, isang malaking katangahan yun. Ha? May papirma-pirma pa kayo doon. Tapos nilalagay nyo yung mga details nyo doon. Diba, ginagago lang kayo. Meron! Meron! Ang ating mga justice, ang ating mga abogado na member ng IBP, yung mga yan, dapat pumalag sila kasi insulto na ito. Umalag naman sila. Yung iba nga, nag-fake news ni. Isipin mo, isang Pilipino citizen aarestuin ng mga ibang bansa? Anong mga ibang bansa? Anong mga ibang bansa? Tanga! Oh, isang bansa lang! Anong mga? Pag sinabing mga marami sila, aaresto dito sa taong ito. Isa lang, isang bansa lang. Netherlands, ICC, yun lang yung aaresto. Anong mga? Ilang bansa ba yung aaresto? Kay Digong, kay Bato, ilan ba? Di ba isa lang yung nag-ahabol? ICC lang? Anong mga? Tagjakan kita dyan eh. Bobo! Mga! Mga daw, mga! Ay, nako. Oh, tuloy. Hindi ba sila nahihiya sa mga sarili nila? Wala ba tayong sariling korte? Wala ba tayong sariling batas? Para paintulot. Ako nga, si Bilian, ipaglalaban ko si Bato. Sige, subukan nila. Tapang. Anong magagawa mo? O, ganito. Paglaban mo si Bato, umarang kaharangan mo yung PNP. Wala. Si Digong nga, walang nagawa. Ikaw pa kaya? Saka basura lang. Si Digong nga, sinabihan lang ni General Torre, kakalad ka rin kita dyan. Wala kang nagawa si Digong. Tapos ikaw, magbibida-bida ka? Utik na yun. Diba? Inutil. Na nandyan ako sa Senado at kunin nila si Bato. Na nagkataon nandyan din ako. Ako mismo makikipagdigmaan sa mga yan. Kasi Tibo. Oh, alam mo, hindi mo na kailangan makipagdigmaan pa. Kasi sa mukha mo pa lang na yan, damage ka na eh. So, tumabi ka na. Huwag ka magbida-bida. Sus, Mariusip na. Ang dami mo pang sinasabi. Katulad ng mga kulto noon. Hindi nyo makukuha si Kibuloy. Dadaan muna kayo sa katawan namin, sa bangkay namin, bago niyo sila makuha. Ano nangyari? May nangyari ba? May nagawa ba kayo? Wala. Ay, nako. siya ay malaking insulto. Meron tayong country, meron tayong bansa. Ano ang bansa natin? Pilipinas. Hindi, nasa China tayo. China tayo eh. Anong Philippines? Anong Philippines, ha? Hindi tayo Netherlands. Bakit i-interfere ang China nga tayo. Netherlands ang ating mga ano dito? Ano ang ikakaso nila? Crimes against humanity na naman? War on drugs? Patunayan muna nila na involvement ni Senator Ronald Bato dyan sa bagay na yan. Dapat meron. Nilaglag na nga ni Digong eh. Alam mo ba yan si Bato? Member ng death squad yan. Hindi pa mapatuna yun. Anong tawag mo doon? Yan si Bato, member ng death squad yan. Anong tawag doon? Diba? Si Digong na mismo yung naglaglag. Tapos, ipagtatanggol mo pa. Ang hirap talaga ipagtanggol ng amon nyo. Kasi nanlalaglag. May sinabi na nga doon na si Bato, member ng Davao Death Squad eh. Yung senador na yan, member yan ng Death Squad yan. Meron niyang grounds. Meron niyang probable cause. Ano ang probable cause nila? Wala pa silang napapatunayan. Huli nila. Warrant of arrest served. Kagaguhan niya. Kaya nga huhulihin nga dadalhin sa Netherlands para, doon po niya haharapin yung sinampa sa kanyang kaso. Tanga. Diba? Bubo talaga Katulad ni Kibuloy, Nobel yung sa kanya. Nabubulok siya sa kulungan, pero hindi pa po siya guilty sa mata ng batas. Tuloy pa rin po yung hearing yan. Diba? Ganun yun, tanga! Ganun mangyayari kay Bato sa The Netherlands.
O ngayon, naintindihan mo na, tanda. Tandang inutil. Matandang bobo, naintindihan mo na ngayon. Ha? Pinapaintindi ko sa'yo kasi medyo mahina yung pag-intindi mo eh. Di ba? Malabnaw yung utak mo eh. Oh. Kayo mga pre. Oh. Anong reaksyon nyo dito? Sa pinagsasabi ng matandang ito, comment down below. Para naman po mabasa natin yung inyong mga komento.